mga utol. Kwentuhan ulit tayo. Alam mo ba na may isang halimaw na kayang lamunin ang mga barko at pasiklabin ang dagat gamit ang kanyang hininga? Hindi ito alamat lang, binanggit siya mismo sa Biblia. Kaya bago ka mag-scroll, pakinggan mo muna ito. Tara't pag-usapan natin ang nakapangingilabot na kwento ng nilalang na tinatawag na Leviathan. Sa aklat ni Job, partikular sa Kabanata 41, detalyadong inilarawan mismo ng Diyos ang Leviathan. Isang dambuhalang nilalang sa dagat, may skin siya na sintigas ng bakal, mga ngipin na parang sibat, at hiningang naglalabas ng apoy at usok. Sa madaling salita, isa siyang nilalang na walang sinuman ang makalalapit o makakatalo. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng Leviathan? Para sa maraming iskolar ng Biblia, simbolo lang ito. Pwedeng simbolo ng kasamaan, ng kaguluhan, o ng mga puwersang hindi kayang kontrolin ng tao. Isang paalala na sa harap ng Diyos, ang lahat ay maliit at mahina. Pero paano kung hindi lang siya simbolo? Paano kung totoo siyang nilalang? May mga naniniwala na ang Leviathan ay isang sinaunang halimaw na matagal nang nawala sa kasaysayan. Kung babalikan natin ang mga lumang tala, may mga kwento mula sa mga mandaragat noong unang panahon na nagsasabing nakakita sila ng isang dambuhalang nilalang sa gitna ng karagatan. Inilarawan nila ito bilang may likod na kasing taas ng isang maliit na bundok at nagbubuga ng init na kumukulo sa tubig. Sinasabi ng ilan siya raw ang Leviathan, ang tagapangalaga ng kailaliman ng dagat, isang hari na walang sinuman ang pwedeng humamon. Sa modernong panahon, may mga teoryang sumusubok ipaliwanag kung ano ang Leviathan. Sinasabi ng ilan, baka isa itong prehistoric creature na nakaligtas sa paglipas ng milyon-milyong taon. Isipin mo isang nilalang tulad ng Mosasaurus o Megalodon na nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng ating karagatan. Kung totoo ito, ibig sabihin, ang kailaliman ng dagat ay tahanan pa rin ng mga nilalang na hindi pa natin natutuklasan, mga nilalang na lampas sa ating imahinasyon. May isang bersikulo sa Job 41 na nagsasabing, walang nilalang sa lupa ang maihahambing sa kanya, siya'y nilikha upang hindi matakot. Napakalakas na pahayag, di ba? Siguro, hindi lang ito babala, kundi isang malalim na paalala na may mga puwersang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa atin. At hindi lahat ng hiwaga ay dapat nating subukang tuklasin o hanapin. May mga bagay na mas mabuting iwanan na lang sa kailaliman. Kung iisipin natin, ang mundo natin ay puno ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Minsan, may mga lindol na yumanig sa ating karagatan. Baka hindi lang ito simpleng paggalaw ng tectonic plates. Paano kung ito ay senyales? Baka kumikilos na siya. Ang halimaw na matagal nang natutulog sa kailaliman, nagpaparamdam ng kanyang lakas. Ang kwento ng Leviathan ay isang paalala na ang Biblia ay hindi lang aklat ng mga aral at pananampalataya. Ito rin ay puno ng mga kwentong nakakamangha, nakakatakot at puno ng hiwaga na humahamon sa ating pag-unawa sa mundo. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong kwento na galing mismo sa kasulatan, mga istoryang puno ng hiwaga, takot at malalim na aral, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa susunod na kwento.